Ayun o, kamusta? Nandito na naman si Mrs. Kath at samahan niyo na naman ako sa panibagong linggo. Pasensya na kayo, ang dami kong hugasin at ang dami ko ding labahan ngayon kasi meron na ako. Sa wakas, after 2 months ay lumabas na rin ang pinakahihintay kong lumabas. Dahil nga, alam nyo na, ay hindi tayo regular magkaroon. Kaya kapag ka ganitong lumalabas na ay para talagang binagyo sa sakit at sa lakas. At syempre, ang nangyayari dyan ay medyo nanghihina talaga ako, masakit yung puson ko, masakit ang ulo ko at madami pang masakit sa katawan. Kaya kapag ganito, inahayaan ko lang yung katawan ko na magpahinga muna kasi kaysa pilitin ko, mababad trip lang ako, init yung ulo ko, di ba? Sinasabihan ko rin yung mga kasama ko sa bahay na, ops, medyo wala ako sa mood today, kaya hindi ako masyadong makakapaglinis at makakapagluto at medyo madali akong magalit ngayon, kaya huwag niyo munang gagalitin si mami. Ayan, alam naman nila yun na kapag meron ako, uy, huwag kayo masyadong makulit, meron yun si mami. Tapos, ayun, nanonood ako nitong mga linis-linis video para kahit papaano sipagin akong maglinis. Kahit konti, makapagluto, makapagwalis man lang ng kahit konti, di ba? Kayo rin ba, nanonood rin kayo ng mga cleaning videos para sipagin kayo maglinis? So, ayun, samahan nyo lang ako sa mga gagawin ko pa sa mga sunod na araw. So, ayun, tara. Oh, 'di ba? Wala pa akong ilang minuto na nanonood ng mga cleaning motivation videos at eto napatayo na agad ako at nagugas ng pinggan at nilinis ko na rin yung buong kusina diyan pagkatapos. Yan ang tinatawag na Hawthorne effect. Nabasa ko lang din yan sa social media na tayo daw mga tao ay mas nagiging productive kapag nasa paligid natin o yung may mga nakikita tayong mga productive na tao sa paligid natin, 'di ba? What are you saying? Tapos ito nga pala, may nagbigay sa amin ng tikoy galing sa work ni Daddy. Kaya niluto ko na din kasi sayang naman kung mai-stack lang dito. At masarap din naman ang tikoy. So, Happy Chinese New Year, Happy Lunar Year. Tama ba? Ewan ko. Sa mga nagsiselebrate ng New Year na ito. So, ayun, madali lang naman magluto ng tikoy. I-dip mo lang sa itlog, tapos piprito mo lang. Tapos pag malambot-lambot na, sakto na yan, okay na yan. At ito na yung taste test. Okay lang. Ayun, so hapon na at nagkayaan kami na maglakad sa labas para naman makadagdag na rin sa exercise namin. At ayun, di ba nga, sabi ko sa inyo dati na goal namin this year ay mas magkaroon ng mga oras sa labas. At hindi ibig sabihin na nagagastos kami or pupunta kami sa mga sobrang manggagarbong lugar, kasi isang maganda dito sa village namin ay ayun, maganda siyang lakaran. May mga lugar at may mga specific yun, areas na magandang paglakaran. So, ayun, exercise din. Guys, look here. Tan! Is there a crocodile there? Yeah, I saw something. Mommy, I really saw something. Yeah, I saw the head. Ayun, oh, it looks like crocodile. Also, could go down there. Oh.
Pagkatapos naming maglakad, ayan, malapit na kami dun sa destination namin. Hulaan nyo kung saan kami pupunta pagkatapos naming maglakad. Charan! Sa bakery. So, bibili kami ng tinapay, monay, tsaka pan ni Coco. Ayan ang reward namin sa paglalakad. Ano ka nakain mo? Mommy, where's the donut? Bumili ba? Yeah. Tapos, dahil gabi na, nung pabalik kami, ay pumara na lang din kami ng e-bike. May mga namamasada naman ng e-bike dito eh. Hindi kami kasya sa isa, kaya dalawang e-bike yung sinakyan namin. Like it's the last night, like it's the last night. The world was end. I wanna be next to you. I wanna hold you. Die with a I don't know the other lyrics. Skies with you. I think I'll picture us in the west. Your shining colors are in the face. Out in my heart is your end. So let me fly. Not singing naman eh. Galing mo na mag-guitar ka, no? Jayo, oh, kita mo yan. Lady Jayo. Bakit? Ayoko na. Sasa. Oh, wala na. Nung kinagabihan ay, ayun, napa-hospital ako dahil inatake ako ng reflux. Hindi ko na matandaan kung kailan ako inatake nito at hindi na familiar sa akin yung feeling. Kaya nung hirap na hirap akong huminga, tas sobrang sakit ng likod ko, tsaka sakit din ng tiyan ko, ayun, napagdesisyonan na namin ni Daddy na dalhin ako sa emergency at ayun, naturukan naman agad ako ng gamot sa ugat at umokay naman agad yung feeling ko. Feeling ko na trigger lang talaga to dahil dun sa kinain ko noodles eh. So, ayun, dati natitrigger yung ganito ko dahil sa kape, kaya ayun, hindi rin talaga ako nagkakape na kahit gustong gusto ko yung amoy nun. Tapos, ngayon, sa tingin ko ay dapat ko nang bawasan yung mga instant noodles. Ayan, mahilig pa naman ako sa noodles. Tayo talagang mga nanay, hindi mapakali. Kahit kakagaling yun sa ospital, ayun, nag-ice pa din. Konti lang naman to at hindi rin naman ako gagalaw ng sobra kapag hindi ganun ka-okay yung pakiramdam ko. Yun, so naisipan ko lang na pagpagin at linisin tong kama habang nasa school ang mga bata. Anong oras na rin kami nakauwi nun kagabi. Pero, ayun, kailangan pa rin nila pumasok sa school kasi may class picture daw sila today. Kaya, ayun, pinapasok ko na. Tapos, maganda rin kasi na napapasingaw tong kama yung mga, mga pawis-pawis. Hindi ba ganun yung mga, ewan ko, basta may napanood akong ganun na dapat daw talaga ay tinitiklop yung mga mga nakasapin sa kama. Hindi ko nga alam kung ba't yung iba talaga, no, sa ibang bansa, nilalatag pa nila yung comforter. Hindi nakaingay yung kama, di ba? So, ito, pag-usapan natin tong binili naming Xiaomi na air purifier. Mga 2 months na namin itong ginagamit. Pero, hindi rin kasi namin to na turn on palagi. Parang,
minsan nakakalimutan kong i-turn on. Kaya hindi rin ako sobrang na-expect na kung ano yung laman niya. So, first time ko tong i-open today after using it for 2 months. And ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nakuha niya sa loob. Ayan. So, sa labas, makikita mo may mga parang dumi-dumi. Ganito nga pala siya i-open sa baba. Ayan. So, ito na yung filter. Sa totoo lang, medyo lang naman na-disappoint ako na hindi ganun kadami yung nakuha niyang alikabok. Kasi pag nag-vacuum ako dito sa kwarto kung saan nakalagay itong purifier, ay madami-dami akong nakukuhang alikabok. Actually, dito sa labas nitong purifier, mas parang madami pa yung alikabok na dumikit dun kaysa dun sa loob ng filter. Ewan ko ba, sinunod ko naman yung instructions kung paano to gamitin, pero ayun, hindi masyadong nakakuha ng alikabok yung filter sa loob. Merong mga lamok-lamok ba yan? O ewan ko kung langaw yan na napunta dun sa loob. Pero hindi ko alam, ano ba to? Mosquito repellent ba to? So, ayun. Siguro gagamitin ko pa ulit to ng tuloy-tuloy na para makita ko talaga kung gumagana talaga siya. Kasi yun nga sabi ko sa inyo, hindi naman namin siya naaalala na laging i-turn on. Kaya baka, ayun, hindi masyadong nahigop yung mga alikabok. May mga nahigop naman siya, pero parang ang konti-konti nga kumpara dun sa mga nakita ko sa online or sa mga reviews. Iniisip ko, hindi ba ganun kaalikabok yung bahay na? Hindi naman kasi nag-vacuum ako mga every 2 weeks or every week. Tapos, ang dami ako nakikitang alikabok So, hindi ko talaga maintindihan kung bakit hindi siya ganun dumikit dito. So, ayun, kung may mga suggestions kayo kung paano maximize yung paggamit nito, paki-comment na lang po sa baba. Ayan, pero bibigyan ko pa ito ng isa pang chance at tatry ko ring magbasa-basa pa sa ibang mga reviews. Actually, di ko to binili agad. Binili ko to kasi alam niyo naman na may mga allergies yung mga tao dito sa bahay at yun, nag-expect ako na kahit paano yung makakatulong to sa kanila kapag ginamit namin to. Pero, ayun, wala akong masyadong nakitang alikabok sa filter so di ko sure. Ayan. Ayun so bilis ng panahon, February na, ilang araw na lang, Christmas na. Ayun, balikan ko lang din, so far, dun sa mga wishlist. So far, dun sa mga goals ko na gustong i-achieve for this year, ay, ayun, medyo lumalabas-labas naman kami. Nagkakaroon kami ng time, para lumabas. And also, may mga nababasa na rin ako mga books. Pero actually ngayon nakafocus ako sa Bible Parang nasa Joshua na ako. So, after itong itong month, nakailang books din ako nun sa Bible at nasa Joshua na ako. I'm so proud of myself kasi talagang minsan halos 2 times a day ako nagbabasa. Parang gusto ko talagang malaman mas gusto ko pa talagang maging closer kay God. Kaya natutuwa ako. So far naka 1, 2, 3, 4, 5. 5 books ang nabasa ko dito sa Bible for the month of January. And sobrang nasasayahan ako at naliliwanagan ako dun sa mga bagay-bagay na dati hindi ko alam. Ngayon, mas malinaw na siya sa akin. I highly recommend na magbasa na rin kayo ng Bible kasi iba talaga kapag nagbasa kayo ng Bible. At kung gusto nyo nga pala nung ganitong klaseng Bible, kasi ito maliit lang talaga siya. Ayan, halos kasing laki lang ng kamay ko. Tapos meron na siyang mga, yung thumb index yan. I'll put the link in the description box. Pero kahit ano naman Bible, pwede mag-work sa inyo. At
Puwede rin yung mga online Bible, ayan. So, ayun may mga books na rin na mga pinahiram sa'kin at excited na rin akong basahin yung mga yun. Pero ngayon kasi talaga sobrang puro Bible lang muna yung binabasa ko. So, for February, gusto kong mas magkaroon ako ng gusto kong i-achieve yung 10K steps a day. So, nag-iisip ako kasi, nung na-hospitalize ako nung nakaraan, gusto ko talaga na chineck yung blood ko, pero na-proud ako sa sarili ko kasi madaming pasado. Kumbaga ngayon, 'di na ako nag-aaral. Ang grades ko na nakasalalay dun sa mga lab test ko kung mataas ba yung SGPT ko, yung sugar, gano'n. So, yung recent blood test ko ay pasado naman. Pero yun, mas gusto ko lang din alam mo yun, mas maging healthy at mas gumalaw. I mean, gumagalaw ako dito sa bahay, sa mga gawaing bahay, pero gusto kong mas ma-involve sa mga physical activities, mga ganyan. Parang dati nung naggi-gym ako, kasi nung naggi-gym ako nun, iba yung aside doon sa physical changes, ang daming nangyari sa mental health ko nun na parang mas happy ako, mas ano, iba talaga pag gumagalaw ka and nag-exercise ka. Guys, sobrang na-appreciate ko pala yung mga nagle-leave sa akin ng mga comments, nagme-message, mga ganyan. Sobrang grateful ako at naa-appreciate ko po kayo. Kasi 'di ba, tina-type niyo yung mga messages na yun, tas iniisip niyo, basta sobrang happy ko. Thank you talaga 'pag nagko-comment kayo at nagme-message kayo sa akin about my vlogs and, I hope talaga na nakakatulong ako sa inyo and so, yun. So, that's it muna. I don't know kung anong mga ilo-look forward natin sa mga susunod na araw, pero sana tuloy-tuloy pa rin ang panonood niyo sa amin. At ayun, thank you guys for watching. Bye-bye. Ay guys, si Sunshine, nakakalungkot. Bye ulit.